mga kasabahay, dahil nga prostate cancer ang topic natin ngayon sa ating programang Doctors on TV, minarapat nating puntahan ang isa ring magaling na urologist dito po sa Fatima University Medical Center para ipakita naman po sa atin ang step-by-step procedures ng mga diagnostic test na kailangan pagdaanan ng mga kalalakihan kung sakali mang may posibilidad silang may problema sa kanilang mga prostata. So kung ready na kayo, ready na ako. Ready na tayo lahat. Ayan, alamin na po natin kung ano nga ba itong mga steps na ito sa pamamagitan ng ating segment na Doctors in Action. Sinagawang DRE or Digital Rectal Examination at ultrasound na isinagawa nito producer sa ating pasyente ni si Tatay Benny. Alamin na po natin kung ano nga bang kanyang findings sa nangyaring diagnostic test. What is the final verdict, Doctor? Yeah, Lynn. Ngayon na-evaluate na natin yung pasyente natin, no, si Mr. Benjamin. Kaya kagaya na sinasabi natin kanina, kinuha natin yung history niya na natukoy niya natin kay Mr. Benjamin na madalas siyang umihi sa umaga. Yun na sinasabi natin, more than 4 or 5 times. Yung sinasabi natin sa medical term na nocturia, no? Then yung laging nagkakaroon siya ng pakiramdam na parang yung ihi niya naiipon sa pantog niya. No, sa medical terminology, sinasabi natin may retention. So ito yung dalawang elemento na baka nagtuturo sa atin, baka malaki ang kanyang prostata. Okay? So ang only way na ma-evaluate natin is through yung subjective evaluation or examination na binanggit mo, Lynn, yung DRE or yung Digital Rectal Examination. Ginagawa natin ito, kagaya natin yung pinakita natin kanina kay Mr. Benjamin sa pag-evaluate ng prostata, pagpasok ng daliri, yung pangalawang daliri natin sa butas ng puwetan natin. Kasi doon diretso mararamdaman natin yung prostate. Makakapa natin, no? Ngayon, yung sa evaluation natin kay Mr. Benjamin, medyo malaki. No? Medyo malaki yung prostata niya siguro. Hindi naman dahil sa yung edad niya kasi 46. Minsan kasi kahit na 40 to 50 yung average na edad mo, pwedeng malaki pa rin eh. Pero siguro dapat nating alamin kung bakit malaki siya. Minsan may iba malaki dahil baka may prostatitis, no, o dahil lumalaki lang kasi because of genetic o yung hereditary na sinasabi. Tingnan natin dito, Lynn, yung model, no, na pinapakita natin. Kagaya na sinasabi natin, Lynn, halintulad na dito sa modelong papakita natin, no, dapat nating alamin na ang pwesto ng prostata ay nasa ibaba ng pantog natin. Yung pantog, yung prostata, tapos yung daanan ng ihi. Okay? Now, pag normal ang size niya, makikita mo, maluwag siya. So, maganda ang daloy ng ihi. So, pag ang ihi naipo sa pantog mo, dire-diretso ang labas niya. Ngayon, ngunit, kagaya na kay Mr. Benjamin, medyo malaki yung prostata niya. So, pag malaki siya, tingnan mo, pag pinasok natin, model lang ito, makita mo, medyo masikip. Masikip na. May kasikipan. Ngayon, pag masikip siya, malaki siya, ang daanan ng ihi, nagbabara. So, ito yung nararamdaman niya na parang meron puno pa yung pantog niya, retention, tapos madalas sa umaga napapaihi siya. Okay, minsan after a while yung volume, yung dami ng pag-ihi mo magkakaroon ng problema. Okay? Minsan naman, pag nag-DRE tayo, may ibang prostata natin, makikita natin yung mga ibang klaseng sakit. Tulad ng may mga bukol, pwede natin masabi na baka may prostate CA. Okay. Pero kadalasan kasi makikita natin kung malaki siya o may mga bukol na dapat nating tukuyin. So, Doctor, hindi naman ibig sabihin na malaki yung prostata, ibig sabihin may cancer na, hindi naman gano'n. Oh, not necessary. Oh. Kasi dapat nating malaman ang DRE or rectal examination is very subjective. Okay? Pwedeng sa akin malaki, sa ibang urologist o specialty maliit. Okay? Pero dapat nating i-consider yung history, kaya tinatanong natin si Mr. Benjamin kung gaano katagal na, nahihirapan siyang umihi o mga pagbabago sa pag-ihi niya. Okay? Dito, tapos i-equalize
natin yung pag-evaluate natin sa DRE. Okay? Now, yung pagkatapos ng DRE natin, pina-ultrasound natin si Mr. Benjamin. Okay? Now, pagka ultrasound natin, makikita natin, okay, dito, makikita mo, Lynn, ito yung prostata niya, tapos yung itim dyan, ito yung pantog. Ito yung pantog, ha? So, ito yung pantog. Makikita mo yung daliri ko, yung tip ng daliri ko, medyo nakausog siya. So, ibig sabihin, malaki siya. No? Malaki ang prostata niya. Okay, ito yung sinasabi natin, after ng subjective, diretso tayo sa diagnostic. Ibig sabihin, magko-correlate ngayon ang DRE natin sa ultrasound natin. So, pag in-ultrasound natin malaki, siguradong ang pag-evaluate ko sa iyo ng DRE is tama at pareho. So, confirmation siya. Yeah, confirmation siya. Tsaka dito makikita natin, Lynn, yung accurate measurement at volume. Kasi ang daliri naman, di masasabi, 30 grams, 35 grams, masasabi mo lang malaki, may infection. Pero ang ultrasound ang makakasabi kung anong dimension, kung gaano siya kabigat, kalaki, at kung meron pa tayong makikitang iba. Bakit, Doctor, yung bang size po ng prostate ay magbibigay sa inyo ng way kung paano gagamutin yung prostate? Iba ba ang ways ng pag-treat dun sa mga prostate or yung kind or yung laki ng prostate? Yeah, tama ka dyan din. Ang size kasi ng prostate natin umaabot maximum to 30. So that's maximum normal. Okay? So, pag beyond that, mga 40 to 50, malalaki na yon. So, excess ka ng 10 o 20 grams. Ngayon, ito ang mga indikasyon kung bibigyan mo ng gamot, gagamutin mo yung pasyente, either monotherapy or dual therapy, or ooperahan mo siya. Okay. Ang operasyon naman natin, depende rin. Kung malaki siya, mga 50 or 60 grams, ino-opera yun, open prostatectomy sinasabi. Pero yung mga gramo na medyo maliit, pero matindi ang kondisyon, nahihirapan umihi, yung TURP, yung endoscopic na kinakayod. Pwede pa siyang lumiit sa pamamagitan ng gamot kung ma-detect ng... Oo naman, oo. Kaya importante kasi maisuri natin, ma-evaluate, ma-DRE, ma-correlate na ultrasound, lahat-lahat. Pag nalaman natin na nasangguni natin na yung prostata niya ay medyo malaki, hindi pa siya kalakihan, pwede natin siyang bigyan ng gamot para lumiit siya at gumanda ulit at guminhawa ulit ang paghihi niya. Ayun. Ayan, Tay. Nalaman niyo na medyo may pamamagay yung inyong prostata. Medyo kinabahan ba kayo? Hindi na. Okay, so alamin na natin kay Doctor, no? Doctor, sa katulad ni Tatay Benny na 46 years old, batang-bata pa, tapos namamagay yung prostate. Ano po ang recommended nyo na dapat niyang gawin? And then, may mga bawal ba siyang gawin after knowing na lumaki na yung prostata? Ngayon kasi, nasa level siya ng early years of enlargement. Pag sinabi na early years, mga 40 to 50. Okay? Pag masyado siyang malaki at that time, kung malaki ang prostata mo, hinog ka na para maoperahan. Pero yan nga sinasabi ko, Mr. Benjamin, meron tayong mga gamot na pwede nating inumin. Okay? Itong mga gamot na to, pwede kong ibigay sa'yo, ireseta sa'yo, para eventually lumiit yung prostata mo. Pero it will take a while, like 3 months, 6 months, kasi yun ang maximum tagal, duration, para makita natin yung magandang resulta ng prostata sa pagliit ng prostata mo. Yes. Remember, kailangan, Lynn, bumaba at least to maximal levels ng normal, which is 30 grams. Okay. Pag malaki pa rin siya, so tuloy-tuloy lang ang inuman natin ng gamot natin. No. Bawal ba siyang gawin, Doc, after learning na medyo malaki na yung prostata niya? Una-una kasi, ang importante kasi is nasangguni mo na, nalaman mo na malaki ang prostata, bibigyan natin ikaw ng gamot. Ang importante kasi, pa-follow up ka sa akin, magpapa-check up ka, kundi 3 months, 6 months, para ma-measure natin ulit. Kasi papa-ultrasound natin siya ulit. So, ang nakita nating malaking prostata, dapat after 3 or 6 months, kailangan lumiit na siya. Tapos, doon nating gradually ibababa yung doses ng gamutan natin. Kung dati isa-isang araw, pwedeng every 3 days or every 3 weeks na mo, every 3 days per week. Yun. So, gano'n na. Bawal bang kainin para makaiwas sa... Oo, very good. Oo. Ngayon, sinasabi nila yung mga pagsusuri na yung mga spicy food.
Oo, nakakalaki ng prostata. Ibang Oo. pagbubuhat na mabigat, mukhang bodybuilder si Kuya Del. Joke lang. Pagbubuhat pa ng mabigat, Dok, Yun naman hindi. Hindi naman. Pagbubuhat ng mabibigat, hindi naman. Tapos ang pinaka-importante kasi yung ano rin natin yung lahi, yung genetic sinasabi. Kung yung ninuno mo may posibilidad na magkaroon ng lahi na lumaki ang prostata, baka may tendency lumaki rin ang prostata mo. So, pag may anak kang lalaki, kaya nakalalaki sa life, ayan. Dapat magpapacheck din, no? Habang umiidad siya. Oo. Saka dapat nating tandaan, lagi natin sinasabi, Lynn, di ba, yung mga topics natin, yung andropause. Pag lumalapit na dahil doon sa andropause, pag sinabi natin andropause, bumababa yung hormones ng lalaki, yung testosterone, nakakaano rin yan, nakakapaglaki rin sa prostata natin. Yun. Malinaw ba sa'yo, Dok, tatay? Opo. Okay, wala ka ng tanong. Maligaya ka na, may gamot pa, hindi ka ooperahan. Kaya nga po. Ayan. Masaya na siya. Oo. And importante kasi, Lynn, dapat mag-follow up lang at pumunta sa klinika ni Kuya. Yes. Yun. Early detection. No? Yes. Very important. Kasi sa parang normal lang naman kasi yung pag-ihi, pero doon pa lang nagsisimula yung Oo. sa pag napipigilan, yung pagbulbak ng malakas. Yung palang nagbago na, ibig sabihin, meron ka ng beginning symptoms na dapat nating tuunan ng pansin. Kasi pag hindi mo tinuunan ng pansin, pag tagal-tagal, dadagdag yan So, lalala yung mga symptoms mo. Yun. Lagi natin sinasabi, mga kasambahay, prevention is a lot better than cure. So, dapat po, pag kami mga nararamdaman tayong mga simpleng sintomas, ay magbigay alam natin kagad sa mga magagaling nating espesyalista. Salamat ang marami, Dr. Joseph Lee, ang aming paboritong urologist. Thank you, Lynn. very It is much. always a pleasure, Lynn. Pinayagan mo kami na bisitahin ka namin sa iyong tahanang medikal. Salamat ng marami. Tatay, salamat po ng marami. Okay. Isa na naman pong kasambahay natin ang naging maligaya, ano? Kaya Tatay Benny, ano? Although nalaman nating may sakit ka, pero nalaman din natin na at least dahil maaga kang na-check up ni Dr. Joseph ay magagamot ka at hindi na kailangan operahan. Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya po ako dahil na-check up po ako ni Dr. Joseph Lee, tsaka sa panguna rin po ni Kuya Daniel, tsaka ni Brother Eddie Soriano. Yun po, malaking kaginawa po na malunasan yung sakit ko kahit nasa maliit na parami. Mabawasan ang nararamdaman ko po. Okay, salamat Tatay Okay mga kasabahay, yan pang naging pag-action ng ating mga doctors sa ating segment na Doctors in Action. Ayan! At nagbabalik ang Doctors on TV and with us, si Dr. Aga. Doc Aga, nako, grabe, ang dami nating natutunan this morning. Yes, oo. Parang nakuha na ni Dr. Lee. Oo nga. But But as we mentioned earlier, Doc, and nag-mention din ni Dr. Lee, na yung discussion nila is treatment on benign prostate. Paano po yung sa cancer treatment naman? I-stress ko lang, no, yung na hindi natin na-tackle kanina, yung PSA, very important yan, to detect prostate cancer. Prostate specific antigen. It's a blood examination, very specific for prostate cancer. Isang test yan para natin mag-detect kung may prostate cancer before doing a biopsy. Okay. So, pag nakapag-biopsy ka na, doon na natin malalaman talaga kung may cancer o wala. Doc, importante ito talaga. Paano po yung treatment kung cancer na, no? Yes. Kung cancer kasi, kailangan muna nating stage yung disease or yung cancer. Ang pinakamagandang stage is stage 1, ngayon sinasabi ko kanina, kasi wala pa siyang kalat. So, what are the options na treatment? One is yung radical prostatectomy nga, yung tinatawag natin na tatanggalin yung buong prostate. Puputulin na yung daanan ng ihi at tapos pagdudugtungin. And we can do that through 3 separate procedures. One is yung the usual na open, but with the advent of minimally invasive procedure na pwede ng laparoscopy or robotic surgery. Robotic? What's that robotic? Ang robotic is, ang robot ang mag-oopera. Ay, pwede na po yun? Yes, may robot kami, no, nakadock dun sa pasyente yung robot, may mga kamay ng robot, nakadock dun sa loob ng tiyan ng pasyente, but the surgeon, ako yung nag-control.
nag-ooperate. That is so cool. So, Transformer. nandyan yung robot, nandun ako, meron table na para akong naglalaro ng PSP. Wow! That's robotic Parang surgery. PlayStation lang si monitor. May monitor, yes. May monitor. Amazing. Amazing. Yung success naman po ng robotic procedure po. Yes, very mataas ang Success success rate niyan, no? Lalong-lalo na pag early stage yung Prostate cancer, cancer. no? Kasi ang maganda nito, na-maintain mo yung erection ng pasyente, na-maintain mo yung continence ng pasyente. Kasi after surgery, ang usual ng complaints ng pasyente, nawalan ako ng control ng pag-ihi, nawalan po ako ng erection, lalong-lalo na kung sexually active pa yung pasyente. That's the usual problem. Yes. So ito, with the advent of robot, mas tumataas na yung success rate at saka nababawasan na yung post-operative complication. Affordability, Doc. Affordability, medyo expensive. If robotic. If we use the robot. So medyo expensive siya, at least mga $500,000. Oh, Okay, so- expensive. More than $500,000. So, isip-isip po tayo. Bago tayo mag-robotic, Gretch, paano po ito mapiprevent na magkaroon tayo ng prostate cancer? At kung meron ba tayong magagamit, Doc, na supplementation to avoid na lang talaga itong Okay. tatlong kondisyon ng prostate? Okay, wala actually prevention. Kagaya ng sinabi ko kanina, walang prevention. But we have to shy away sa mga risk factor. Dapat iwasan natin para at least hindi tayo mapunta rin doon sa prostate cancer. Pero ang pinakamaganda nito is early detection. Ayun. Okay, so pag na-detect natin ng maaga, curable siya, 99% maku-cure yung prostate mo at pwedeng hindi mag-recur. Ayun. You mentioned, Doc, hindi mag-recur. Maiiwasan din yung metastasis kung sakali. Yes. Kasi natanggal mo na, it's either natanggal mo yung prostate na wala ng source ng cancer Hindi na o kaya na-radiate mo na siya kung ayaw magpa-opera ang pasyente, brachytherapy or radiation therapy. So, na-radiate mo siya, napatay mo na yung cancer. So, hindi na siya mag-i-spread sa katawan. Ayun. Doc, last na lang talaga. Oo, may Gretch. question kami, Doc. Doc, makakatulong po ba yung mga supplements to promote healthy prostate? Actually, yung ang tawag namin dito is phytotherapy. Phyto. Meron talaga yung accepted na treatment for benign prostate, no? Yung mga 5-alpha reductase, alpha blocker. Pero options is yung phytotherapy. These are medication for the prostate na galing sa herbal. Antioxidants. Okay, so meron tayong Serenoa repens, no? Yes. Pygenum africanum, yung Serenoa repens which is the Yes. somalmeto, yung kanina You nga. mentioned, Doc, yung parang mga antioxidants and mga enzymes. Yes. Yung antioxidants naman, gaya ng sinabi mo kanina, na mga pagkain and saka meron din mga capsules na iniinom. Capsules. Okay, so, Ayun, to pwede prevent naman pala, Gretch. Yes. Thank you very much, Doc. Any more tips that you can share with our audience? Well, gaya ng sinabi ko kanina, if you reach the age of 40, siguro mas magandang magpatingin na kayo sa urologist nyo, especially if you have a family history of prostate cancer. Because early detection means cure sa prostate. That is Thank very you very much. important. No? Anyone you want to greet, Doc? Good morning sa aking mga anak. Si Andre, si Angel at saka si Clarice, sa aking wife. Ayun. He's also a doctor, no? Pain specialist naman siya. Palliative. Palliative care. pain. Oo. So mention ni Doc yung yung Sopalmeto. Meron kami dito napakahusay, Gretch, na isang produkto na Sopalmeto. Prostamen. Sa pangalan pa lang, Prosta. Oo, tapos meron siyang nakaganyan. So panglalaki talaga ito. Herbal Dietary Supplement. Ayan. So, Iwas yan sa mga... iwas sa sakit na prostate. Oo, ayan. Doc, meron po ba kayong gustong i-plug? Like kung saan po namin kayo pwedeng hanapin? Ng mga clinic? Saan po kayo pwede tawagan? So I'm holding my clinic sa East Avenue, St. Luke's, no? Sa Global at saka sa E. Rodriguez, Quezon City, at sa Urology Center of the Philippines, Malvar Hospital at saka FEU Hospital. Ayan. So, Si Gretch din, may tawagan na lang. Thank you very much, Doctor. It was a very enlightening at very informative Sunday morning about prostate cancer. Ngayon lang ako Salamat, na-excite salamat.
topic ng kalalakihan, ha? Excited ako, ha? Oo, kasi napaka-diverse ng issue ng prostate kahit na hindi daw siya talaga considered na super-duper cancer. Yes. Oo, pero marami tayong natutunan today, Gretch. Yes, oo. Kaya maraming salamat po, Doctor, for being with us. Thank you for inviting me. Anyways, Doctors on TV would like to thank Walter Bread and Fiber C, all natural non-acidic vitamin C. Helps in boosting our immune system. And also, ang ating napaka-importante na herbal supplement, ang Prostamen Herbal Dietary Supplement. Ayan. Okay, ipapromote din po sana namin ang clinic ni Kuya every Mondays to Fridays, 5 a.m. to 8 a.m. ang registration po. Ang address ay 164 Congressional Avenue, Bahay Toro, Quezon City. Ayan. Napakarami po talaga nating natutunan ngayon, lalo na po tungkol sa prostate cancer. Kaya sa ating mga tatay, mga kapatid, mga boys dyan, mga ating mga lolo, it's time to get yourself checked. Diba? Para maiwasan at para malaman natin na baka meron na pala tayong prostate cancer, hindi natin alam. Diba? Ayan. Abangan nyo kami next week kasi next week yung ating discussion ay complication ng diabetes. Naku po! Ayan. And of course, hello sa ating mga kasangbahay na laging nanonood sa atin. Si Michelle and Celia Kakdak. And of course, kay Ate Jo Rabena. Asawa ito ni General Rabena. Good morning, Ate Jo. Good morning. Sa ating mga pasyente dyan, si Nino, tsaka yung NutriWins, ang dami, no? Tsaka yung laging nanonood sa atin si Mr. and Mrs. Tari Oxon. And of course, Mom and Dad, Mama and Papa, please take care of yourselves. We need you. Hi, take care. Mama Mia. Hi, Mama Mia. I love you. You know that. I love you so much, and to my family. And of course, magpapromote na rin ako. Please follow me on Twitter, Instagram. Search for me, Gretch Espina. Pwede nyo rin pong panoorin ang aking kaka-upload lang na video on YouTube. It's just ang cover ng Stay With Me. Yun ay medyo sikat ngayon. So, panoorin nyo po. Sana magustuhan ninyo. You can also add me up on Facebook. It's Gretchen Stephanie Espina. Congratulations, Gretch. Thank you. Ayan. And I have a play coming up. Ito po ay Anastasia. Ako ang magiging Anastasia. So, sana abangan nyo yan. This August na yan and September. Ipapakita ko sa inyo lahat ang aking natutunan talaga. Yay! Pinaghihirapan ko yan, kaya go. Anyways, maraming salamat po for being with us for a whole hour of very informative show po dito sa Doctors on TV. Next week po, magbabalik po ang Doctors on TV!